kailangan niya na talagang dumilat. Yung ganun. Ang dali kasing mabulag sa love talaga. Love, nasa love cloud ka. Yeah. Madali talagang mabulag, grabe. Pero kailangan pagdaanan. I guess, especially you both, you're happily married. Kung hindi nyo dinaanan yung mga pangit, paano nyo ma-appreciate itong heaven nyo ngayon? Heaven. Gusto Grabe ko mo sa yun. pangit. Hello, supers! This is Paano Ba To The Podcast, created and hosted by me, Bianca Gonzalez. Yes, we have the OG rom-com royalty, Marvin Agustin and Jolina Magdangal here on Paano Ba To. We're gonna read the letter of nabulag na lover and they're gonna give their thoughts and advice. Let's get right to it. Uy, ang saya-saya ko. Welcome to Paano Ba To, Marvin Agustin and Jolina Magdangal. Mas masaya kami. Thank you. Hindi kami nag-usap pero lahat kami naka-pink. I guess this is the official color of their Valentine film, XX Lovers. Yes. At nandito tayo sa Mr. Monk na Na-pink din. Uy, thank you sa Nice. pag-imbita dito sa isa sa napakarami mong mga restaurants. Thank you at ginest mo kami sa iyong Uy, oo naman. podcast. I'm so happy. They are making the podcast round. So if ever gusto nyo din sila pakinggan sa, syempre, ang Walang Kwentang Podcast, sa Cool Pals, sa Chicks to Go, at Kung meron saan. iba. Ang saya-saya. Todo. Eh, dito iba naman. Oo, gusto nga namin malaman ng personality dito kasi kung ano-ano na napagdaanan namin, mga extremes. Yes. Dito ay, paano ba to? Ayan. So much advice. At syempre, dahil XX Lovers ang inyong pelikula that we'll talk more about later, magbibigay kayo ng advice tungkol sa isang super. So the people in the Paano Ba To community, they're called the supers, na nagpadala ng kanyang kwentong ex. gusto ko yung mga ganyan. Yes. So, yaman din lamang na marami na tayong pinagdaanan pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Mga XX. Yes. Based on experience. Ay, Magbibigay naku, kayo ng mga words of wisdom para sa Naks. ating letter sender na si Nabulag na Lover. Ay, na-friendzone nabulag. siguro. Bakit Let siya me tell you nabulag? this story. Oo nga eh. Ano siya? Very compelling in fairness ang kanyang storytelling. So, sabi niya, Dear Bianca, ganito kasi yung nangyari. This is a story about my ex. Backstory muna. I met him during my first day of college. Napansin ko that time, lagi kami nagkakaroon ng eye contact. And ako, as a freshie, super mahiyain ako. After a few Okay. days, he added me sa Facebook. Uy. Sobrang gulat ako and feeling ko I was a character in a movie. Gumulong pa ako sa bed when I saw his name na inad ako. After a few weeks of chatting about homework schedule, after isang class namin, he messaged me asking if I want to accompany him to buy materials for our project. And syempre, I said, sige ba, on the way naman eh. And I know alam niyang hindi on the way ang Alabang Town Center sa bahay ko, which is Calamba. Starting that day, lagi na kami na magkausap at magkasabay kami kumakain ng lunch. Fast forward, second year, up until we finished college, ay strong and super okay namin sa isa't isa. Right before we graduated, I was accepted sa isang magazine company where I had my internship and it was the start nung medyo nagkakaroon kami ng pagkakaiba. He got comfortable to stay at home for a very long time. And he always says na, I'm afraid of rejections. So I helped him, encouraged him, even joined him to go to interviews because I'm thinking about his future then. Then it took a year before he made his move to look for a real job. I was happy for him. I even supported all his financial needs for him to start his working life. Then, after 3 months, I resigned from my creative work kahit super bigat sa pakiramdam ko and applied sa BPO para we have the same schedule, body clock and day off. Because I knew he was having a hard time na makapagkita sa akin pag umaga and same with me to go to his work pag gabi. I got hired sa isang BPO but in a different company. Naging okay kami for ilang months. Yes, mahaba talaga yung story pero it gets exciting. Ayan na. Eto na. May point na dumating na lagi siyang nag-OT. Like 6 a.m. yung finish ng work niya and uuwi siya ng 3 p.m. Ito na yung masasabi kong nabulag ako.
Fast forward, June 20, 2015, my date, a day before my birthday, he visited me sa bahay namin and I could feel that he is not okay. He asked me if I can sit sa tabi niya, so I did. And sabi niya sa akin, nagawa ko. And me, Ay. as an expectorant, I thought may pa-surprise siya, like a gift for my birthday. So I said, ang alin? Ano yon? And then he cried. Patay. Sabi niya, nakabuntis ako. And that moment, as in I can say, nag-blur yung paningin Wala na nanakit ko. na si Jolina. I really couldn't digest it. It took me 3 minutes before ko siya magets. And ang nasabi ko lang was, paano birthday ko? Because we had planned to go on a road trip to Batangas. Oo nga. And mas nandilim paningin ko nang sinagot niya, isipin mo na lang wala pa ako sinasabi sa'yo. Wow! So I celebrated my birthday alone. I went to Baguio same day na nag-confess siya sa akin. Then, hindi pa doon nagtatapos. Ito na yung pinaka-last part ng bulag era ko. June 24, 2015, so a few days after. I got back to my graveyard shift na work and he messaged saying, call me if you can. Siyempre, tumawag ako agad. He told me, okay lang ba mag-half day ka? Ayusin natin to. It was 11:30 p.m. and our half day sa work was 2 a.m. So I went directly to my manager and said I needed to go because of an emergency. Before going to our meeting place, I bought 2 coffees and pastries. Then I saw his car and it stopped in front of me. I tried to open the door sa passenger seat and it was locked. Then bumaba yung bintana. Sabi niya, "Toot, sa likod ka please." Ate girl was there. I was so confused. Doon pala si ate girl sa front seat. Bakit si ate girl na nag-text? Ay, But sumakay pa din ako. And then I even gave them the coffee and food. Then I asked them, ano to? Akala ko mag-uusap tayo. Then sabi lang niya sa akin in his calm voice, oo, wait lang. Mag-uusap tayo. And from Alabang, dinala nila ako sa Nuvali. Uy, ang dami na nang narating. The car stopped. Right after, sabi ni ate girl sa ex ko was, okay, sabihin mo na sa kanya. I want to hear it. Ang sabi ng ex ko sa akin, "Tut, siya ang pinipili ko." oh my God. Wow. I begged him na mag-usap kami sa labas ng car, so I went outside the car. Then right after makalabas ako ng car, hinarurot nila yung car paalis. Iniwan siya? From that moment, I was devastated. I remember I walked from the end of Nuvali going to the trike ride, 3 a.m., no lights, no transportation. I called my dad crying and asked him to pick me up. It gave me so much trauma and it was not easy to move forward. But the reason why I shared this story is to give awareness and remind all of us na magtira tayo sa sarili natin ng love. Grabe yung story niya. Parang May teleserye. address Parang bang nakalagay dyan? Nasaan ba nakatira yung lalaki na yan? grabe yung kwentong ex niya. Si nabulag na lover. Yan. Talagang hindi lang, hindi Grabe yung kwento, no? Oh, tsaka ang galing sinimulan niya ng na-blur, tapos finally nabulag na nga siya. Grabe, no? Hindi lang siya basta nabulag. Ano? Namatay siya. Hindi, sinave siya nung daddy niya. Namatay siya. Grabe, no? Actually, from the start. Parang, ano ba? Paano natin ito pag-uusapan? Ang bigat. Gato. ala- Pero nasa good place naman na daw siya That's- ngayon. I think that's why niya na-share. Sabi That's- niya gusto niya maging word of warning sa ibang mga nakikinig, nanonood na baka nandun pa sa bulag stage. Oh. Ano parang learning and hearing her story. She stopped respecting herself. Yeah, yun nga. Dun sa simula, kitang-kita ko na when you stop respecting yourself, itong mga ganitong bagay, you will allow these parang I can say it, panggagago sa'yo at hindi mo na sila nakikita. Yeah. Akala mo you're still doing it for the Love. No, yung respect talaga natin sa sarili natin dapat hindi mawawala para we won't allow
these people to disrespect us. Pero in fairness kasi sa kanya. Sakit? Sakit. Siguro, Alam hindi- ko sino ba tong Di ba sabi nga, di ba, love is blind. Kaya talagang nakakabulag. Kung sino man ang nagsabi niyang love is blind na yan, ay Sabi dapat ganun. bulagin din. Pero hindi totoo yun na. Parang feeling ko, dun sa nangyari sa kanya, meron din siyang fault dun. Kasi inalaw niya yung sarili niya na gawin yun. Parang ang dami nang nakikita, dapat marami ng sa kanya dun signs. Pero siguro, baka naman baka akala niya nga yung pinapunta siya, yung ganun. Baka magkakaayos lang. Again, hindi na gusto namin sabihin na itong lalaking to pagkasama-samang ugali. Hindi namin, I mean, that's a big difference between the two of them. Itong lalaking to masama ugali. Si girl naman, si ate girl naman. Inalaw naman siya. Inalaw niya. Yun yung sinabi namin, kasi you stop respecting yourself. That's kaya na-allow itong masamang ugali na pagkatao na to be in your life. So, kaya itong masamang ugali na to, dapat to, magsama-sama na kayo dun. Magsama-sama na kayo dun sa kotse at humarurot kayo somewhere. Grabe yung pinasabi pa sa harap niya na siya yung pinipili. Yun yung talagang rurok ng, pelikula ba to? Correct. Ganon. Parang pang teleserye plot twist. Actually, yung yung nangyari dito, parang parang hindi lang wake up call sa mga babaeng nabubulag, kundi wake up call din sa mga boys na okay ba na ganun kayo? Ganun nyo ba mapoprove yung pagmamahal nyo? Kasi para sa akin na babae, tingin ko hindi ka macho. Yung ganun. Kahit siguro saan kang, doon ka sa pinili mo at doon sa hindi mong pinili, hindi ka pogi points yan. Diba? Totoo. Parang, kung nagawa mo yan sa kanya, pwede mo rin yan gawin sa akin. Pwede din sabihin niya doon sa isang girl na pinili. Diba? Never take advantage of other people's weaknesses. Super. And in this story, parang meron ng mga flags na na-raise, di ba? Yes. From the start pa lang. Like yung nag-quit siya nung job na gusto na Naku, niya. huwag mong gagawin yun. Para mag-adjust dun sa tao. Pero kung inisip mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon, baka love nga lang niya. Diba? Basta masaya naman siya. Relationship doesn't have to be that hard and difficult. Of course, every relationship is hard work, committing to, diba nga, minsan, ang hirap-hirap na mag-commit sa sarili natin, committing pa with another person that gives us, but it could be a beautiful thing, but never ever forget about yourself in the process of just having a relationship. Yeah. Pero easier said than done, no? Totoo Kasi naman. Nung kabataan natin, meron din tayong mga nagawa na sinabi natin, kasi love ko siya. Pero ngayon, gusto mong kutusin yung batang ikaw. Correct. Mo yun. Kaya nga dapat meron kang circle of friends kahit papano na magsasabi sa iyo at sasabunot at sasampal sa iyo, 'di ba? Minsan ang hirap pag ikaw lang mag-isang pinagdadaanan yung mga bagay na yun. Pag hindi mo kailangan minsan sabihin mo kung ano nangyari sa iyo para marinig mo yung sarili mo. Totoo. Then minsan kung hindi mo narinig yung sarili mo, yung kaibigan mo sabi mo, "Hoy, gaga." Naririnig mo ba sarili mo? Kaya importanteng meron tayong healthy set of friends. Yeah. Basta para sa akin, ang hirap nga sabihin, tas ganito gawin mo, ganyan. Pero nasa kanya pa rin yun. Yeah. Baka sa kanya, baka yun din yung way niya ipatunayan sa sarili niya na ganito ako magmahal. Parang ganon, di ba? Hanggang saan ko kaya. Yung rurok, parang ganon. Pwede Yeah. rin, kaya niya rin inalaw yun. Pero I'm sure kung nasan siya ngayon, sobrang niyang na-appreciate yung buhay niya ngayon. Dahil sa pinagdaanan niya. Kaya mag-thank you na lang siya dyan. Kesa yung babalik siya, tapos parang, parang gano'n. Charge to experience. Yes. Pero dito na sinabi mo na friends, napaka-importante. A lot of times, dito nangyari to sa akin din, na I'm in a relationship, tas lahat ng mga kagagahan ko, medyo hindi ko sasabihin sa friends ko kasi alam ko nang papagalitan ako. Or, kung may nagagawa sa akin na parang feeling ko hindi tama, hindi ko din makakwento sa friends ko kasi ayaw kong i-judge nila yung partner. Di ba? Siyempre, ayaw mong mabadshot yung jowa mo dun sa barkada mo so hindi mo na lang ikakwento. But now that I'm older, I realize, dapat pala talaga kinakwento mo lahat. Kasi sila yung
magsasabi sa'yo ng totoo. Correct. Pag hindi mo makwento, that's something, alam mo, that you're not Na proud mali. of. Oo. Pag if you're not proud of, may mali. So the more mo kailangan mahanap yung process mo na, paano ba ako magiging honest sa sarili ko? Sometimes actually yun muna takes honesty with yourself first bago ka maging honest sa iba. Diba nakakahiyang sabihin? Yes. So pag nasabi mo na agad na, shit, nakakahiya sabihin to. Naku, may mali talaga, te. Uy, pero alam mo, ako dati may sinabi ako sa mga kaibigan ko, tapos parang okay lang naman sa kanila, hindi naman sila super friendly dun sa boylet na yun, pero hindi rin sila sobrang parang, ay, wag mo na isama, hindi naman ganun. Yeah. Tapos nung finally, tapos di wala na, nakakainis, ganyan-ganyan, tapos sabi nila, yun nga sasabi, may sinabi ba kayo? Wala naman kayo sinasabi dati. Ay lang namin, gusto namin sa'yo manggaling. So, minsan meron lang Nire-respect tayo. din yung ano mo, Gusto lang din. timing mo. Pero I think walang masama nga kung sabihin sa friends. Oo, ganyan. dapat. Pag-usapan natin to si Kuya, ha? Kawawa naman si Ate Girl. Ito si Kuya. Sa mga katulad ni Kuya, nako. Grabe, no? Ayoko na lang mainis sa kanya. Hindi kasi pwedeng sometimes minsan sabihin, hindi mo alam na may ganun kang ugali or nagtitake advantage ka na. Huy, alam mo yan, pag nagtitake advantage ka, yung pakikitira doon sa bahay, yung wala kang trabaho, alam mo, pagpabigat ka. Pinagdaanan naman siya. Ayun na Bata nga. siya. Kaya nga dapat nga alam mo kung anong nangyayari sa sarili mo para hindi ka mangdamay ng ibang tao. Totoo din naman. Siguro blessing na rin na hindi siya natuloy dyan sa guy na yan. Ay, super blessing. Ay, oo, Super hindi talaga. siguro. Sinave ka ni God doon. Yes, kaya okay na nagkasakit-sakit ka na, at least di ka natuloy sa kanya. Asa na kaya yan ngayon, no? Yung guy. Lagot yan, hahanapin ni Jolina yan. Iinis ako sa kanya, grabe. Tanungin ko, i-email ko ulit yung letter sender. Oo. Asa na to? Oo. Anong pangalan nito sa Facebook? Hanapin ko. Pero may mga ganun talaga, parang walang Meron. mga sariling buto. Magawa ka ng podcast na sino yung mga nag-take advantage, tapos hanapin siya. Binate. Grabe, no? Grabe. Pero may ganun talaga. And that's why maganda na na-issue siya. And thank you, by the way, for sharing, I'm sure, this very difficult story to share. Kasi merong tao na nakikinig nito na is in Going some through that. stage of that. Tapos baka ma-realize niya, teka lang. Yes. Meron siyang sinabi dun sa end ng letter niya that I wanted to get your thoughts on. Kasi sabi niya na parang grabe yung trauma na nakos sa kanya nung lahat nung nangyari sa kanya. And na-realize naman niya to love herself. But my question is, lahat tayo kasi dumaan sa isang something in love and life na nakaka-trauma. Paano natin mag-get over yon to move forward? Kailangan mong i-accept kung gaano ka katanga. Yun muna Step one, acknowledgement. Acknowledgement, tapos forgive yourself. Yan. Kasi parang pag nakita mo na, ay grabe pala ako dati, syempre parang maiinis ka, di ba? Pero pagka mo na, meron pa naman bukas para magbago, di ba? So forgive yourself. Ako yun ang ginawa ko sa sarili ko. Importante yun. Pero mahirap yun Super. Mahirap yung forgive. Minsan mas madali pang i-forgive yung taong nakagawa Yes. sa'yo Pero, ng tsaka versus you to yourself. So how Correct. do you do that? How do you begin to do that? That process of acknowledging, napaka-importante nun kasi mas dadali yung forgiving yourself pag alam mo at malinaw sa'yo kung saan ka nagkamali. Correct. Kasi doon nagkakaroon ng tamang klaseng healing. Kasi baka, yun nga, yung forgiving yourself, hindi mo pala na-process talaga fully. Hindi mo talaga na-process fully kung ano yung... Kasi while may nang take advantage, meron ding nagpapa-take advantage. So, yun din yung kailangan mong ma-acknowledge. Sabi ko nga, di ba, acknowledge mong tanga ka. Kasi I went through that. Yes. Yun yung unang-una kong na-realize, shit, ang tanga-tanga ko pala. So, then, dun ka lang mapupuno Pag kaya mo nang disiplinahin yung sarili mo, pero pag wala ka doon sa acknowledgement kung ano yung mga naging pagkukulang mo at mali, blurred yung Correct. paano mo patatawarin yung sarili mo. Tsaka pagka ganun, di ba, minsan, pag alam mo may mali ka, parang in denial ka na, ako ba talaga nagkamali dito? Kahit sabihin mo na ikaw yung nasaktan, bakit ka masasaktan? Kasi inalaw mo din. So may kasalanan talaga. Yes. Then tama nga si Jolina doon, na kailangan
kailangan mo din patawadin yung sarili mo. In fact, dun sa process na yon, mas dumadali yung pagpapatawad mo dun sa taong gumawa Yes, sa'yo. kapag naumpisahan mo sa Yes, sarili. which I guess mas importanteng manggaling talaga sa yung forgiveness para yung forgiveness mo for that person is part of the healing process at Yeah. hindi lang sabihing pinapatawad mo siya. So, yeah. So, napatawad mo na siya. Oh, pero hindi ko na siya kausapin. Next, Merong mga ganyan talaga. And I agree dun sa kailangan aminin mo sa sarili mo yung pagiging tanga mo. Kasi dun mo lang din hindi uulitin yung katangahang ginawa mo in the future. Uy, na-summarize ko lang naman yun. Pero yun yung mga Hindi, totoo yun. yung mga yun yung minsan sa kaibigan mong sarap marinig eh. No? Ang tanga-tanga mo. Pero yun yung pagkukulang mo, pagbibigay mo ng sobra, hindi pag-identify ng mga red flags, di ba? All nagsasum up siya sa tanga ako. Correct. Alam mo, meron lang ako i-share kasi dati nung may nangyari sa akin ganyan. So parang nung pinapagalitan ako ng parents ko, dinaan nila sa sulat. So nung binasa ko, parang na-scan ko lang siya natapos agad yung dalawang yellow paper. Ay, as Ma'am long. Charo. Oo, ganyan. So natapos ko lang basahin, okay, tapos tinago ko na siya doon. Tapos finally, nung okay, tapos na lahat, na-realize ko na okay, nawala na ganyan. Nakita ko ulit yung sulat. So parang sabi ko, tingin ko kung hindi pa ako ready nun or hindi pa ako nakaka-get over or hindi ko na-forgive yung sarili ko or inamin ko na medyo nabulaga ako nun. Baka yung sulat na-scan ko lang ulit. Pero lahat pala nung sinabi nila doon, yun na yun eh. Pero bakit parang nung time na yun, parang na-scan ko lang. Selective. Parang napili mo lang yung gusto mong mabasa. Ang nakita ko lang sa buong letter, kontrabida sila. Parang ganon. Yun lang. Pero hindi ko nakita na ando na lahat nung dapat nakita ko na nung time na yun. So, Kasi nga in denial. so nung nabasa ko na, naintindihan ko na yung sulat. Ay, okay na ako pala. Hindi magiging klaro yung lesson Tama kasi sila pag lahat. walang acknowledgement Yes. talaga na may pagkukulang at pagkakamali. At saka pag, now that you mentioned that, it makes sense kasi pag in-acknowledge mo na mali ka, saka ka magiging open na marinig lahat. Yes, oo. At hindi lang yung gusto mong marinig. Di ba minsan pag hurt tayo, gusto natin yung friends natin sasabihin lang na, oo, loko siya, gago siya, ikaw Correct. ganon. Pero minsan, yun nga, kaya okay talaga magka-friends na yung real talk ka. Hindi yung laging agree sa'yo. Oh, yun nga. Lalo mo lagi ko sinasabi yun. I-appreciate niyo yung mga friends niyo na nag-real talk sa inyo at sinasabi sa inyo kung ano talaga yung mali at pagkakamali. Kasi minsan, mas masarap nilang sabihin, ganda ng buhok mo, ganda ng lipstick mo, uy, ang pogi mo ngayon ha, uy, ganda ng damit mo. Di ba sobrang dali nun? Yes. Pero somebody would sit you down and help you realize what's wrong. Yep. Mas nakakakaba at ang hirap gawin nun. So I appreciate someone who would do that for you. Okay. Sa mga friends naman na nandyan at ready to help, minsan pakiramdaman nyo rin yung friend nyo na nangangailangan kung kailangan niya ba talaga ng agad-agad na mga words of wisdom. Kasi minsan gusto lang nilang ilabas. Tapos pagka nagbigay ka ng unsolicited advice, ay may mga tao na ako, Yes. ganun kasi ako. Defensive, Sasarado yes. ako. Gets. Gusto ko lang naman makinig ka muna, parang ganun. So, pakiramdaman, try to listen first, tapos yun, tsaka nyo tulungan pag kailangan niya na talagang dumilat. Yung ganun. Ang dali kasing mabulag sa love talaga. Lalo love, nasa love cloud ka. Yeah. Madali talagang mabulag, grabe. Pero kailangan pagdaanan. I guess, especially you both, you're happily married. Kung hindi nyo dinaanan yung mga pangit, paano nyo ma-appreciate itong heaven nyo ngayon? Heaven. Gusto Grabe ko mo yun. sa pangit. Daming Yung mga pangit. gulo, yung mga ganyan. Kabulagan. Yes, blurry. Ay, martir, ganyan. Coco Martir. Totoo. Coco Martir. Nako. Yung last part ng letter niya, gusto ko naman i-connect sa syempre, very exciting comeback ninyo na XX Lovers. I'm so excited to see it. Showing on February 12. Lapit na. Super lapit. Yung sinabi niya sa dulo ng letter niya na pinaka-takeaway niya
is magtira para sa sarili or love yourself. Yan. May journey din ng ganyan. Ang inyong pagiging mag-ex Yes. in the movie. Yes. Of the many, I know we've talked about this like several times, of the many possible stories na pwede ninyo gawin as the comeback movie of Marjo. What about this story, I guess, and yung pagiging mag-ex ng dalawang characters na to made you say, ito yung para sa atin? Nandun yung kilig, that vibe that would want, our audience, our fans, lalo na yung mga lumaki ng 90s, they're actually looking for this kind of vibe, yung masaya lang na pelikula, very light, but at Yung the very Marjo. But at the same time, since itong mga katrabaho namin ay mga batang magagaling, in touch sa kanilang mga feelings at emotions, sila Tonet, JP, sila Dan, nalagyan nila ng magandang flavor yung rom-com na 90s na gustong panoorin ng tao into I would say, may lalim, sensible, at napapanahon sa generation na to. Correct. And thankful kami na sila Direk Tonetta at sila Direk JP ay binigyan din tayo ng kumbaga chance na iparamdam pa rin yung nostalgic na love na kinalakihan ng mga manonood na 90s. And hindi lang talaga sinara na, hindi, ito na ngayon eh. 'Di ba? Kasi talagang na-miss natin yung ganong feeling dati na ang sarap lang magmahal, nakakatawa lang, away, asot pusa, ganyan. Pero dahil kami ay, kumbaga, ng year ngayon at alam na ng lahat kung ano naman nangyari sa amin ni Marvin, ayaw naman natin ng cringe, di ba? So kung ano lang talaga yung gusto naming ngiti at kilig sa mga tao na ibigay, plus ano na yung ngayon. Yeah. Di ba? Kaya iba-ibang level ng love ang mararamdaman nila dito sa movie na to. So, hinabol mo or hinanap mo si Marvin sa Malta. Hinanap ni Joy si Sed sa Malta dahil sa kanilang anak na naghiling na siya ang maglakad sa kanya sa altar. But at the same time, gustong-gusto rin kasi ni Joy, kaya nagtatago din ako sa kanya. Gustong-gusto kasi ni Joy magpaanal. Ayoko, syempre. Ayoko makipaghiwalay sa kanya. So, nandun nang galing yung ganda ng storya, but at the same time, yung comedy na naghahabol lang kami for those two reasons. Umuwi ako para sa kasal ng anak namin, and at the same time, ayoko magpaanal sa kanya. So, that tug of war na storya, habulan talaga. Yeah. And you want to prove to you na hindi siya naging masaya. Parang may ganong... Yes, o parang gusto ko lang na iniwan niya kasi kaming mag-ina, yun ang alam ko, na hindi niya ina-acknowledge na yung anak namin ay lumalaki na at na hindi niya inalagaan. So talagang galit na galit talaga ako sa kanya. But at the same time, hindi niya rin nakakita bilang galit na tao that she's pushing people away. Yes. Dahil dun sa matindi niyang galit. So, ito yung mga realization sa pelikula na ang gaganda na bukod sa tawa, ang sasarap ng mga realization. Tsaka yung hindi lang to dahil sa magjowa or mag-asawa or pati yung hilahan din ng anak at ng magulang kung paano sila, yes, merong mga differences, marami at maghihilahan, pero paano sa huli kailangan magtulungan pa rin yung family, 'di ba? May mga bagay na mas sacrifice para mas ikagaganda ng lahat, yung ganun. Makikita nila dito. It's so interesting because when you see the trailer, it feels like that feel-good kilig, tas may conflict. Pero it seems like, if you watch the film, madami siyang layers. May pagka-social commentary true to what's in the Direct Direct JP really do. May gustong sabihin. May gustong ipaglaban, ganon. Ay, nakakatawa. Ganda. Basta siguro mapapagmalaki ko rin dito sa movie na to, parang
Meron tayo dating pinapag-usapan na ang gusto nating gawing emotion dun sa isang eksena natin, yung parang tumatawa sila pero parang umiiyak sila. Parang gano'n. Na hindi Nangyari sa amin yan. Oo, sa pelikula. nangyari sa amin kasi sa pelikula na parang dapat happy thoughts, dapat masaya yung pero naiyak kami. Pero hindi naiyak na parang sayang or kundi sabay tayo nag-thank you, yung gano'n. May mga lines kasi na sinasabi ng characters, pero yun din pala yung mga gusto namin sabihin sa isa't isa. Na nagkakagulatan kami na parang, dun na-process lang namin after the scene. Sabi na, ba't tayo nag-iiyakan? Tapos sabi niya, di ba happy thoughts? Hindi ko alam kasi nung nagre-reading tayo, Hindi wala naman naman ganun eh. Nung nagtitigan kami sa mata, tapos hindi rin prepared yung director, yung cinematographer, because hindi naman nila alam at wala naman sa eksenang mag-iiyakan kami. Ang lalayo nung emotional scene. Emotion na. Hindi ganun as charged as Yes. how we expressed it during the take. Ibang klase. Ang sarap din. Sobra. Ang dami naming discoveries. Ay, ang saya. How many years after? How long ago was the last film? More than 2 decades. Yung huli kasi namin ginawa was drama, heavy drama series. Yung kaya nga pag may nag-offer sa amin na heavy, itong script, nagsimula ito ng medyo heavy. Iba rin. Yung merong Oo ka na, hiya mo na. merong yung humahampas sa dingding at parang kala mo. So, silang dalawa nagwo-walling. Wino-walling nila Wino-walling nilang isa't isa. So, na-feel namin na hindi kami yun. At parang, that's maganda yung story, maganda yung eksena, but it's something that our audience, for a comeback movie na na-miss ng matagal na, I don't think yan yung napipicture nila na ginagawa namin. So, we stuck to that, we recognized yung audience at yung fans namin at yung 90s babies na kasama sila sa proseso kung anong iniisip namin, ano bang direction at ano bang magugustuhan nila at paano ba natin sila masusurprise. So they're really part of the process into what kind of material we will be doing. Correct. At saka parang dito, napakita natin na ang maturity hindi pwedeng maging masaya. Mature ka pero parang nagjo-joke-joke ka lang yung ganyan. Pero alam mong mature itong tao na to. May emotions doon na nagpapatawa kami. Pero deep inside, nag-grow yung maturity ng character or ng sarili namin or pati yung nanonood. So ganun yung gusto namin mangyari. Ay! Bakit dalawang X pala? XX. Ay, alam mo, nalito din ako dyan. May meaning. Kasi, di ba, ex sila, pero nagkabalikan sila, so ex lovers. Ganyan din ang reaction ko nung na-realize ko, yun pala ang title ng movie natin. Yun, nag-reconnect sila. Pero, madami pang layers yan. Kaya kailangan ilang panoorin. Hindi siya literal na ex lovers lang. Yeah. And it's so nice to have a feel-good Valentine movie. Yes. So yes, February 12, everywhere, XX Lovers. As a last, dahil paano ba to? Ang title ng podcast na to, we always give advice to those listening in their 20s. So kung kayo ay magbibigay ng advice kay 20-something-year-old Marvin at 20-something-year-old Jolina tungkol sa love, anong advice yun? Ako muna. Sige, go love. Kasi in fairness naman kay Jolina nung 20 siya, akala niya parang ang hirap-hirap na ng bakit ang stricto ng parents, yung ganyan. Pero ang masasabi ko lang sa kanya, dahil ngayon si Jolina ay nanay na, okay lang yan. Tama na sinusunod mo yung parents mo. Dahil malayo pa ang mararating mo at marami ka pang magagawa sa buhay. At least, sumunod ka. 'Di ba? Nang walang panghihinayang. So, good job. Pero, enjoy ka pa din kasi baka akala mo ang hirap lang ng buhay. Pero pag ini-enjoy mo, hindi magiging mahirap lahat. Basta, be thankful every day and always have a room for, yung pagbabago. Room for learning,
space for new things, accept lang lahat. Kaya go girl. Good job. Good job. Ganda naman ang advice na yun. Siyempre magkaiba naman tayo. Oh, ibang-iba ng sitwasyon. Go. Si Marvin kasi hopeless romantic. Hopeless romantic si Marvin. Ano ko nung reaction? I think continue doing that because kailangan ng mundo ng mga naniniwala talaga sa pag-ibig. Pero parang ang pinaka-advice ko sa'yo, mas importanteng kilalanin mo yung sarili mo. Yes. In the process kasi ng kunyari gusto mo talagang magmahal ng totoo ng ibang tao, kailangan mo rin mahalin yung sarili mo ng totoo para yung pagmamahal na bibigay mo sa ibang tao, manggagaling siya lagi dun sa genuine at sincere at totoong klase ng pagmamahal. So, yun. Keep loving Marvin. Yeah. Nax! Todo mo yan. Todo mo lang lahat. Okay lang magkamali. Okay lang masaktan. Kasi matututo ka dyan, Marvin. Marvin, ano? Go! Sige pa! Saya. Gusto ko yan. 20-something-year-old Bianca, makinig ka Yun nga! Ikaw din! Gusto namin marinig. 20-something-year-old me, ako I would say, one, okay lang na naging tanga ka. May mga iba ka pang gagawing katangahan. Okay lang yun. May levels. Kala mo yun na yung pinaka. Hindi, meron pa. Meron pa. Pero na okay lang yun. And agree ako dun sa keep loving kasi masasaktan ka several times, many times. Minsan hindi dahil sa'yo, minsan dahil sa'yo. Pero ano lang, try and try dahil mahanap mo din ang para sa'yo. Yan. Kikinig ka ba, Bianca? Hindi niya ikamamatay ang mga sakit na yan. Totoo. Kahit na feeling mo Kala mo physically, nun, yung literally masakit yung heart mo, di ba? Yung gusto mo na maglaho sa world, Ganon. dumaan ako dyan. Talaga kanino? Sa'yo. Ayan, tanong-tanong, ayoko na nga. Napaka-arte. Doon nagbibigay ako advice, hindi kayo kita tinitignan. naniniwala dyan. Kasi baka bigla lang tumuloy yung luha ko. Kaya Alam mo, medyo ang ganda nakatingin ng mga ako. iba mong sinabi, nasira na. Hindi. Nabobola na. Sino ba kasi nagtanong? Ayoko na. Tama. Sabi ko kasi, di ba, be honest? Naging honest tuloy ako. Oh, ang saya. Di ba ang Thank saya? you. I am so happy. Thank you very much, Marvin and Jolina. Thank you, Bex. So sa nabulag na lover, yan. Sana nakatulong ang lahat Oo ng yan. nga. Si ate girl ha. Ate girl, manood ka ng XX Lovers. Oo, marami rin. Tsaka, huwag ka na magpapalit ng career para lang sa love. Tama. Pwede yan kung gusto mo talaga, di Uy, ba? I'm sure naman mature na siya ngayon. Alam niya na yan. Sobrang Nag-grow sakit na nun. siya. Ilan taon na ba si ate? 2015 daw nangyari. So, ano na? 2025 na decade ngayon. ago. 10 years. Oh, 10 years decade ago. Ate ha? Tama na ate. 10 years, dati every 10 years lumipat kami ng bahay. Pero di ba pwede naman maging tanga pa ulit? Pero ibang level naman ng katibayan nga eh. Pwede ating maging tanga pero ibang lesson ng katangahan naman ha. Huwag pagpajulit-julit. I love it. Ano naman kaya pwede pa Thank niyang you. level to? Paano Ba To is created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri and edited by Paolo Halili. To be part of our community of supers, you can follow at Paano Ba To on Instagram and you can follow us on TikTok at Ask Paano Ba To. You can also join our private Facebook group, the Paano Ba To Super Group. Till our next episode, stay super, supers!